Kabanata 531. Malamig na singgal ni Sebastian. Sinamantala niya ang sandali para tumalon at sipin ang ulo ni Julian. Namutla sa takot ang mukha ni Julian habang nakataas ang mga braso para harangan. Nagkaroon muli ng malakas na kalabog habang pinalipad ng sipa ni Sebastian si Julian. Pakiramdam niya ay mabali na ang braso niya. Kung patuloy ang pag-atake ni Sebastian, alam ni Julian na siya ay patay na. Kaya naman, dali-dali siyang humingi ng tulong kay Edwin. Mr. York, maawa ka. Palampasin mo na ang tungkol dito, sabi ni Edwin, pinatigil niya si Sebastian. Alam niyang malaking banta sa kanya si Sebastian, lalo na nang ikasal siya kay Lana. Kung si Julian ay papatayin, ang pamilya Lynch ay kailangang harapin ang pamilya Sanders at ang pamilya ng York ng mag-isa. Sa tatlong nangungunang eksperto na sumasalungat sa kanila, ang pamilya Lynch ay nasa panganib. Malamig na sabi ni Sebastian, Edwin, mabuti pa huwag ka nang manggialam dito. Kung hindi ako magdadalawang isip na patayin ka rin. Grabe. Ano sa tingin ni Mr. York ang ginagawa niya? Nagulat ang lahat. Ang kapangahasan ni Sebastian sa pagbabante na papatayin si Julian ay sapat na nakakagulat, ngunit ngayon ay hindi na rin niya pinansin si Edwin. Ito ay mapangahas. Gayunpaman, walang makakaila sa sobrang kapangyarihan ni Sebastian. Kahit na ang isang taong kasing kilabot ni Julian ay lubos na walang kapangyarihan laban sa kanya. Nagalit si Edwin. Mr. York, hindi ba parang nawawalan ka na ng respeto? Mga elder mo kami. Magpakita ka naman ng respeto. Respeto. Mula sa isang grupo ng mga walang hiyang matandang katulad mo. Kung hindi ka mawala, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Sebastian. Hindi niya nakalimutan kung paano siya pinagkaguluhan ng tatlong matandang ito. Nailibing na sana siya sa dagat kung hindi pumanig ang swerte. Gaanong kabastusan. Napalitan ng galit ang mukha ni Edwin. Bilang isa sa apat na pangunahing pamilya ng mga pinuno ng Phaedra Island at isa sa mga elite na Grandmaster sa mundo, hindi pa siya kailanman nainsulto sa publiko. Ito ay nagudyok lamang sa kanyang galit. Lumapit si Bradley at sinabing, Flynn, tumigil ka na. Maaari niyang tiisin si Sebastian na saktan ang mga Lennon, ngunit ang pagpukaw sa pamilya Lynch ay tumatawid sa isang mapanganib na linya. Humarap sa kanya si Sebastian at mamulong, shut your fucking mouth. This is none of your business. Natigilan si Bradley, at lahat ng tao sa paligid nila ay nakatingin sa hindi makapaniwala. Ang pang-iinsulto ni Sebastian kay Julian at Edwin ay sapat na nakakagulat, ngunit ngayon ay lantaran niyang tinutulan si Bradley. Ang kanyang kayabangan ay tila walang hangganan. Sabihin mo ulit yan, bakla. Napaungol si Bradley sa galit. Malamig na tugon ni Sebastian, I told you to shut up. Can't you understand plain language? Kumulo ang galit ni Bradley. Sinusubukan mo bang magrebelde? Ako ang iyong ama. Ako ang tumatawag dito. Sino ka sa tingin mo? Naiinis na ngumiti si Sebastian. Holy crap, nababaliw na siguro ang lalaking to. Inaatake niya ang lahat ang mga elder niya at pati na rin ang sarili niyang tatay. Nababaliw na siya. Nagkagulo ang mga tao, nagtuturo at nagbubulungan tungkol kay Sebastian. Kumbinsido sila na nawala siya sa kanyang isip. May nag-isip pa na baka nagsasanay siya ng dark arts at nabaliw. Bastard, bugbugin na kita. Galit na galit si Bradley. Lumapit siya kay Sebastian at sinampal ito. Kahit na nalampasan ang lakas ni Sebastian, hindi alam ni Bradley na ang lalaking nauna sa kanya ay si Sebastian Wilder. Nakita pa rin niya ito bilang karapatan ng isang ama na disiplinahin ang kanyang anak. Ang karamihan ay tila tinanggap ito bilang isang bagay ng kurso. Ngunit sa isang kisap mata, nanlaki ang mga mata ng karamihan sa hindi makapaniwala ng unang hamampes si Sebastian. Isang malakas na sampal ang inabot niya sa mukha ni Bradley. Kabanata 532. Sa isang malakas na sampal, pinaikot-ikot sa ere si Bradley.
Bumagsak siya sa lupa 100 yarda ang layo. Nanginginig ang lupa, at naramdaman ng lahat na bumibilis ang tibok ng kanilang puso. Nakatitig ang mga tao sa nakatulala na katahimikan na may nakasulat sa kanilang mga mukha ng kawalang paniwala. Flynn, nasisiraan ka na ba? Paano mo nataman ang tatay mo? Sumigaw si Charlotte at nagmamadaling tingnan ang mga sugat ni Bradley. Nagkagulo ang mga tao, na kinundena si Flynn dahil sa kanyang mapang-akit na pag-uugali. Una, ininsulto niya si Bradley, at ngayon ay pisikal na niya itong inatake. Sinampal niya si Bradley ng sobrang lakas na halos brutal. Gayunpaman, nadama ni Sebastian na siya ay masyadong maluwag. Nilinggan niya si Julian at ang iba pa. Nararapat ding bugbugin ang mga matandang bastos. Kumulo ang galit ni Edwin. Bastard, napakalayo mo na. Kahit galit na galit siya ay hindi naman siya umarte dahil ang lakas ng loob ni Sebastian. Kung hindi ka pa nakontento, pumunta ka dito at tingnan mo kung paano kita bugbugin ng bumagsak, panunuya ni Sebastian. Mahigpit na kumuyam ang mga kamao ni Edwin, at malapit na siyang mawalan ng kontrol. Duwag. Tiningnan siya ni Sebastian ng masama. Papatayin kita, bastard. Hindi na napigilan ni Edwin ang galit. Umungol siya at sinugod si Sebastian gamit ang kanyang mahabang espada. Ang bilis niya ay parang bagzo ng hangin habang naghahampas ito ng unos ng alikabok at mga labi sa hangin. Ngumisi si Sebastian. Sa isang mabilis na pagpitik ng kanyang palso, mabilis na umikot ang kanyang sibat sa kanyang kamay. Mabilis niya itong hinawakan ng mahigpit at itinulak pasulong sa bilis ng kidlat. Itinaas ni Edwin ang kanyang espada para hamarang. Sa isang matalim na kalampag, ang sibat ay hamampid sa kanyang tainga. Naglipad ang mga spark mula sa impact. Ang malapit na miss ay nagpanteng sa kanyang tainga, at siya ay bumuhos sa malamig na pawis. Nanatiling impassive ang ekspresyon ni Sebastian habang itinaas niya ang kanyang sibat para sa isa pang hampas. Sinubukan ni Edwin na umiwas, ngunit ang bilis ni Sebastian. Kaya lang niyang iyangat ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili. Dumadagandong ang impact. Dahil sa sobrang lakas ay napamanhid ang mga kamay ni Edwin at napaluhod ito. Nabigla siya sa lakas ng pag-atake. Bago pa siya makahinga, tinutukan ni Sebastian ng isang sipa ang kanyang dibdib. Dahil naranasan na ni Edwin ang buong lakas ni Sebastian, alam niyang maaaring nakakamatay ang isang sipa na tulad niyan. Gamulong siya sa daan at makitid na umiwas sa sipa habang pinagpapawisan siya. Sinamantala ni Sebastian ang pagkakataon at itinulak ang kanyang sibat. Muling gamulong si Edwin upang makatakas, ngunit ang nakabulag na puting liwanag ng sibat, na may nakakabinging boom, ay umukit ng malalim na bunganga sa lupa, mga 24 na pulgada ang lalim at mahigit 3 talampakan ang lapad. Napabuntong hininga ang mga nanonood. Si Sebastian, ang pambihirang kabataang nakatalo kay Fresia, ay muling nagpakita ng kanyang pangangibabaw. Maging ang isang kasing lakas ni Edwin ay nagpumiglas at walang kapangyarihan sa kanyang harapan. Nagpakawala si Sebastian ng sunod-sunod na walang humpay na pagtulak, at ang bawat hampas ay lumikha ng napakalaking bunganga sa lupa. Nakulong sa isang desperadong role para sa kaligtasan, si Edwin ay hindi makahanap ng sandali upang makabangon muli. Kung magdadalawang isip siya kahit isang segundo, ang susunod na pagsabog ay maaaring huli na niya. Tutulungan kita. Hindi na kayang tumayo na lang ni Julian. Alam niyang kapag nahulog si Edwin, siya ang susunod na puntiryahin. Si Sebastian ay nanatiling hindi napigilan. Ang sibat na may 2 talampakang haba ay tumawid sa larangan ng digmaan ng may napakalaking puwersa, at ang enerhiya nito ay humiwa sa hangin na may nakamamatay na layunin. Nagawa ni Julian na harangin ang pag-atake sa pamamagitan ng isang malakas na pagbagsak ng kanyang broadsword. Kahit na hinaranggan niya ang suntok, napatras siya ng puwersa. Binili nito si Edwin ng panandali ang pagkakataon na tumayo. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng lunas, pinakawalan ni Sebastian ang kanyang ultimate move. Energy Breaker. Umungol si Sebastian habang itinutulak ang kanyang sibat.
Isang nakakasilaw na puting ilaw ang bumaril, at ang napakatinding enerhiya nito ay nagbanta na babasagin ang lahat ng nasa daan nito. Namumula sa takot ang mukha ni Edwin habang mabilis na ibinaba ang kanyang espada. Kabanata 533. Earth Shatter. Sumigaw si Edwin habang pinapakawalan ang signature move niya. Ito ay isang mapang wasak na welga na magpapawi sa lahat ng bagay sa landas nito. Nagkaroon ng malakas na pagsabog, at ang kanyang sword energy ay sumabog. Ngunit ang puting liwanag ni Sebastian ay tumama kay Edwin. Sa kabila ng paggamit ng kanyang enerhiya upang mag-set up ng isang hadlang, hindi pa rin ito nakayanan ang gayong nakakatakot na epekto at agad na nabasag. Si Edwin ay umubo ng isang malaking subo ng dugo at napaatras. Nanlaki ang mata niya sa takot. Natigilan ang mga tao sa Phaedra Island. Si Edwin ang kanilang pinakamalakas na martial artist, ngunit walang kahirap-hirap na dinaig siya ni Sebastian. Walang pinalagpas na kabog, ibinaling ni Sebastian ang galit kay Julian. Mabigat at walang humpay ang bawat hampas nito dahil pinilit nitong umatras si Julian nang walang pagkakataong makalaban. Kahit na ang Fatal Viper technique ni Julian ay mabigat, ang lason ay hindi epektibo laban kay Sebastian. Pagkatapos lamang ng 7 o 8 palitan, hindi na napigilan ni Julian, at ang sipa ni Sebastian ay tumama sa kanyang dibdib. Sa isang kalabog ng buto, inilunsad sa hangin si Julian na may dugong umaagos mula sa kanyang bibig bago siya bumagsak ng malakas sa lupa. Itinutok ni Sebastian ang kanyang sibat sa lupa at pinandilatan sina Edwin at Julian. Mga matandang bata, ano ang pakiramdam mo ngayon? Wala kaming sama ng loob sa'yo. Bakit mo ginagawa ito? Galit na tanong ni Julian. Namumula rin si Edwin, ngunit nababalot ng takot ang kanyang galit. Huwag kang magmadali, sabi ni Sebastian. Maiintindihan mo na agad. Pero gusto ko munang makakilala ka ng ilang tao. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay, at lumabas si Gina mula sa likuran ng karamihan kasama ang isang grupo ng kanyang mga bantay. Kinaladkad nila ang isang lalaking duguan. Luke. Nanlaki ang mga mata ni Julian nang makilala niya ang nawawala niyang apo na si Luke Lennon. Tinanggal ni Gina ang basahan sa bibig ni Luke, at mabilis itong sumigaw, "Lolo, tulungan mo ako." Sobrang sakit. Siya ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Ang kanyang mga braso ay nakabitin sa kanyang tagiliran, malinaw na bali, at ang kanyang katawan ay basang-basa sa dugo. Ang mga palatandaan ng pagpapahirap ay hindi mapag-aalinlanganan. Galit na galit si Julian. "Flynn, bakit mo ginawa ito? Huwag kang magalit. May ibang tao ka na dapat makita," nakangiting sabi ni Sebastian bago pumalakpak muli ng mga kamay. Isa pang grupo ang lumabas mula sa likuran ng karamihan, sa pangunguna ni Dracaria, na sinundan ng kanyang mga bantay. Palihim pala siyang nakalusot sa Phaedra Island noong nakaraang araw. Binalak niyang iligtas si Lillian at ipaghiganti si Sebastian. Sa madaling araw, natuklasan sila ni Sebastian bago pa sila makakilos. Kung hindi niya ginawa, si Dracaria at ang kanyang mga tauhan ay nalipol na. Handa silang mamatay na walang planong buhayin itong muli. Sa gitna ng grupo ng mga gwardya ng Dracaria ay nakatayo ang isang binata. Siya si Harvey Sanders, na matagal nang nawawala. Iniligtas siya ng mga tauhan ni Bradley matapos siyang mahulog sa dagat, para lang makulong siya. Hanggang sa sinundan ni Sebastian si Flynn ay natisod niya si Harvey at pinalaya siya. Harvey. Tuwang-tuwa sina Bruce at Lana nang makita siya. Sumugod si Harvey at napaluhod. "Dad, Lana, sorry kung pinag-alala ko kayo." "Bumangon ka. Sabihin mo kung anong nangyari." Tanong ni Bruce. "Ito ay ang hayop na si Bradley. Kinulong niya ako, pero iniligtas ako ni Sebastian," paliwanag ni Harvey. "Bradley." Galit na tumingin sa kanya si Bruce. Namula ang mukha ni Bradley sa kahihiyan, ngunit mabilis niyang binaling ang galit kay Sebastian. "Ungrateful bastard. Paano ako napunta sa isang anak na katulad mo? Huminahon ka, matandang hakluban. Aasikasuhin natin ang mga problema mo mamaya."
Pinukol siya ni Sebastian ng isang nakakalokong ngiti bago bumaling kay Julian. At ikaw naman tanda, may tao kang kailangang makita. Pumalakpak siya, at nalipat ang atensyon ng mga tao sa pasukan ng lambak, kung saan dahan-daang lumapit ang dalawang babae. Kabanata 534. Parehong maganda ang babae, ngunit ang isa ay namumukod tangi na may matikas na figure at tunay na mapang-akit na mukha. Nakasuot siya ng isang simpleng puting gown, at ang kanyang paggalaw ay tila halos hindi sa mundo, tulad ng isang diyosa na bumaba sa lupa. Ang sikat ng araw ay nagdulot ng halo sa paligid niya, na nagpahusay sa kanyang ethereal presence. Ang kanyang pagdating ay nakakuha ng atensyon ng lahat, at maraming mga lalaki ang huminga sa kanilang mga lalamunan. Ang kanyang kagandahan ay tila halos hindi totoo at walang kamali-mali sa lahat ng paraan. Ang babaeng makakaagaw sa kanya ay maaaring si Fresia. Ngunit habang ang Fresia ay may kapansin-pansin, kanluraning hitsura, ang bagong dating na ito ay naglalaman ng walang hanggang kagandahan ni Dragotha. Lilian. Agad siyang nakilala ni Yvette. Bukod sa kanya, kinilala rin ni Elena at ng iba pa si Lilian sa isang sulyap. Nanlaki ang mga mata ni Julian sa hindi makapaniwala. Naghinala siya na si Sebastian ang nasa likod nito, ngunit ngayon ay nakumpirma na ang kanyang mga hinala. Wala siyang ibang gusto kundi ang paghiwalayin si Sebastian. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, siya ay tuliro. Wala siyang personal na paghihiganti sa pamilya York, kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya pinupuntirya ni Flynn. Ang babaeng kasama ni Lilian ay si Zia, na sumama sa kanya. Lumapit sina Lilian at Zia kay Sebastian, na agad namang hinayla si Lilian sa mahigpit na yakap. Tumingin siya kay Julian at sinabing, "Old bastard, open your eyes and see for yourself. She's my woman." Namula ang mukha ni Julian sa galit. Kalokohan. Malinaw na babae siya ni Sebastian. Anong kinalaman nito sa'yo? Nagbulungan ang mga tao bilang pagsang-ayon. Alam nila na si Lilian ang babae ni Sebastian. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, ito ay isang harapan lamang. Sisiguraduhin kong maiintindihan mo ang lahat bago ka mamatay. Pero hayaan mo muna akong ipakilala ka sa iba. Pumalakpak ulit si Sebastian. Nabaling ang atensyon ng lahat sa pasukan ng lambak. Sabik silang makita kung sino pa ang dinala ni Sebastian. Nalaglag ang kanilang mga panga nang lumitaw ang isang grupo, na pinamumunuan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Joseph Quirrell. Sa likuran niya ay ilang eksperto mula sa pamilya Quirrell, na nag-escort sa isang binata na nakagapos ang mga kamay. Lahat ng mata ay nabaling sa bihag na lalaki. Lumipat ang kanilang mga tingin sa pagitan nila ni Sebastian, at ang kanilang mga ekspresyon ay magkahalong di paniniwala at pagkalito. Ang pamilya York ang pinakanatsulala dahil ang binatang iyon ay si Flynn York. "Dad, tulungan mo ako." Hindi nakabusangot ang bibig ni Flynn. Nang makita niya si Bradley, napasigaw siya sa kagiat na pagkabalisa. "Flynn." Nanginginig ang buong katawan ni Bradley. Tapos, nilinggan niya si Sebastian. "Sino ka ba?" Nakalok ang tingin ng mga tao kay Sebastian sa puntong iyon, maaaring hulaan ng sino mang hindi tanga na siya ay isang impostor. Ngunit lalo lamang nitong pinalalim ang kanilang pag-uusisa. Sa sobrang lakas, sino kaya siya? Ngumiti si Sebastian bago dahan-daang tinanggal ang parang buhay na maskara sa kanyang mukha. Habang tinanggal ang maskara, nakita ng lahat ang isang determinadong mukha sa ilalim. Sebastian. Ano? Siya si Sebastian. Paano nangyari to? Hindi ba patay na siya? Nagulat at hindi makapaniwala ang lahat. Pinilit nilang i-proseso ang paningin ng isang taong matagal na nilang pinaniniwalaan na patay na ngayon ay nakatayo sa harapan nila. Kabanata 535. Nilinggan ni Sebastian si Edwin. "Nagulat ka bang makita akong buhay pa, matandang bastard?" Ang ekspresyon ni Edwin ay nagmula sa gulat hanggang sa galit. "Maswerte kang hayop ka. Hindi ako makapaniwala na nakaligtas ka." Ngumisi si Sebastian. "Masama ka man magsalita, tanda, pero may isang tama sa sinabi mo.
Maswerte ako. Kahit si kamatayan mukhang may gusto din sakin. Edwin roared, huwag kang masyadong maangas. Baka malakas ka, pero walang paraan na makukuha mo kaming lahat mula sa tatlong malalaking pamilya. Mabilis na sumigaw si Julian, tama si Mr. Edwin. Mayroon kaming mahigit 100 Grandmasters. Kahit na mayroon kang mga kakayahan na higit sa tao, walang paraan na mapapatay mo kaming lahat kung sabay kaming lumapit sa iyo. Tumingin si Sebastian kay Julian at sinabing, tanda, nasa akin pa si Locke. Kung gusto mo siyang iligtas, mabuti papatayin mo na ang sarili mo, mukha namang patas lang na ipagpalat mo sa kanya ang miserable mong buhay. Nagpanik si Locke at nagmamakaawa, Lolo, bata pa po ako. Ayoko pang mamatay. Walang hiya ka, hindi pa ako handang mamatay. Ngumuso si Julian. Bilang isang hindi kapani-pani walang makasarili na tao, hindi siya papayag na ayalay ang sarili niyang buhay. Isa pa, dahil hindi na ituloy ni Locke ang linya ng pamilya, nakita siya ni Julian na maliit ang halaga. Habang nabubuhay siya, makakahanap pa rin siya ng babaeng magpapaanak sa kanya ng anak. Hindi, Lolo. Ayaw ko pang mamatay. Please iligtas mo ako, pakiusap ni Locke, ngunit hindi siya pinansin ni Julian. Wala ka talagang puso, tanda. Ni ayaw mong iligtas ang apo mo. Tiningnan ni Sebastian si Bradley ng masama at sinabing, simula nang sumuko ang matandang bastard na si Julian sa kanyang apo, may pakialam ka ba sa anak mo? Iligtas mo ako, Dad. Napasigaw si Flynn sa sobrang takot. Natatakot siyang baka iwanan siya ni Bradley tulad ng ginawa ni Julian kay Locke. Pakawalan mo ang anak ko, sabi ni Bradley. Pakakawalan ko ang anak mo, pero kailangan mo munang pugutan ang sarili mo, nakangiting sabi ni Sebastian. Mangarap ka. Kung papatayin ko ang sarili ko, hindi lang ang anak ko ang malalagay sa panganib. Mapahamak ang buong pamilya namin. Matuwid na sabi ni Bradley. Tumango ang mga matatanda sa pamilya York bilang pagsang-ayon. Tama ang patriarch. Hindi natin dapat hayaan na kayan-kayanan tayo ng iba. Iba. Sabi ni Edwin, kung magsanib puwersa ang tatlong malalaking pamilya, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Paano kung isantabi natin ang ating mga hindi pagkakaunawaan at ayusin ito ng mapayapa? Ngumisi si Sebastian. Muntik mo nang kitilin ang buhay ko noon. Isa akong mababaw na tao, at lagi akong naghihiganti. Kailangan kitang patayin ngayon. Mayabang ka. Tignan natin kung paano mo balak gawin yan. Itinaas ni Edwin ang kanyang espada habang naghahanda sina Julian at Bradley para sa labanan. Huwag mo akong kalimutan, sabi ni Bruce habang tumabi kay Sebastian. Nagdilim ang mukha ni na Edwin, Julian, at Bradley. Ang kanilang pinakamalaking takot ay ang paglahok ni Bruce. Ang tatlong malalaking pamilya ay may maraming eksperto, kaya kung sila ay magsanib puwersa laban kay Sebastian, mayroon pa silang pagkakataon. Ngunit kung makikisali si Bruce, magiging 0 ang tsansa nilang manalo. Malubhang nasugatan sina Julian at Edwin, na nakaapekto sa kanilang kakayahang lumaban. Kung hindi, ang tatlo lang ay sapat na para mapabagsak si Sebastian. Siyempre, ito ay kanilang palagay lamang. Araw-araw lumalakas ang lakas ni Sebastian. Bagamat hindi pa niya naabot ang huling tugatog na yugto ng banal na Grandmaster, naabot na niya ang gitnang tugatog na yugto. Kaya naman, mas malakas siya kaysa dati. Excited na tumingin si Bruce kay Sebastian. Magtulungan tayo at ibaba sila ngayon. Bahagyang ngumiti si Sebastian at sinabing, Mr. Sanders. O ang ibig kong sabihin, Dad, hindi mo na kailangang makisali. Kakayanin ko ito. Ano bang pinagsasabi mo? I have deep grudges against them. Paanong hindi ako kasali? Sagot ni Bruce. Kung makikisali ka, lahat ng pamilya sasali sa laban. It will turn into a bloodbath, and I'm sure hindi mo gusto yon, Sebastian warned. Natahimik si Bruce. Alam niyang tama si Sebastian. Kahit na manalo sila, ang kanilang pamilya ay magdaranas ng matinding pagkatalo, at maraming inosenteng buhay mula sa iba pang tatlong pangunahing pamilya ang mawawala.
Dagdag pa, ang tatlong dakilang immortal na sekta ay maaaring samantalahin ang pagkakataong umatake. Ako na ang bahala, sabi ni Sebastian. Lumingon siya kay Edwin, Julian, at Bradley at hinamon niya sila, mga tanda, tapusin na natin to. Handa na ba kayong lumaban?